Nagsisimula ang istorya sa mag-asawang mapayapang nagbabiyahe na nagngangalang Arjan at Kayal, sakay ng kanilang sasakyan sa tila maladesyertong lugar sa bansa. Sa ilang mga sandali, sumulpot bigla ang isa pang sasakyan sa kanilang unahang tinatahak na nagresulta para magpaikot-ikot sila, maiwasan lamang ito. Hindi pa malinaw sa ngayon kung ano ang mga sumunod na naganap at makikita na lamang si Arjan na pinagtutulungan ng gulpihin ng hindi patukoy na mga kalalakihan, habang si Kayal naman ay tinangay patungo sa hindi patukoy na lugar ng nasabing misteryosong grupo. Nang siya ay napagpasyahan ng iligpit ng mga ito, ang kaninang walang kalaban-laban at pinagtatawanan pa nilang si Arjan ay nagwala sa galit at bigla na lamang nitong sinimulang ubusin silang lahat. Layuning mailigtas kung saan man nila dinala si Kayal at bawat kasangkot sa ginawa sa kanila ay agaran niyang inililigpit. Sa kasamaang palad, makikita na tila ba tinamaan siya nang nagpaputok ang isa. Nagpagulong-gulong siya mula sa mataas na burol at dito na malilipat ang eksena sa ilang oras bago ang mga naunang naganap. Sila Arjan at Kayal ay isang perpektong halimbawa ng isang masayang mag-asawa. Bagamat meron silang 10 taon na agwat ng kanilang edad ay hindi ito naging problema para sa kanilang pagmamahalan. Subalit sa hindi inaasahan, sa pagdadalang tao ni Kayal, nakunan ito na lubos na dinamdam ng mag-asawa. Kahit pa lumipas na ang ilang buwan ay dala-dala pa rin nila ang lungkot ng nangyari. Dahil rito, napagpasyahan nilang magtungo sa bahay ng mga magulang ni Kayal para sa kanilang bakasyon. Dito na naganap ang mga naunang eksena kung saan dahil sa biglang pagsulpot ng nasabing sasakyan ay nagpaikot-ikot sila, nagawang makontrol ni Arjan ang kanilang gamit na sasakyan, ngunit ang inaakala nilang simpleng insidente lamang ay malalaman pala nilang sinadya ng lalaking ito. Walang tigil na tinitigan si Kayal na mahahalatang may halong pambabastos, dahil hindi mahilig makipag-away si Arjan at may kasalukuyan silang pinagdaraanan ay mas pinili na lang nilang huwag na itong pansinin pa. Huminto sila sa isang gasolinahan upang matignan kung nagkaroon ba ng problema ang sasakyan nila. Pumasok rin sa tindahan si Kayal upang bumili ng makakain, subalit ang kaninang lalaki na nambastos kanina ay malalaman na sinundan pala sila at may mga kasama pa itong bilang ng mga kasama na bawat isa ay masama ang tingin sa kanila. Habang nagaganap ito, sa loob ng convenience store ay nakilala ni Kayal ang mag-asawang nagngangalang Rina at Rakshit. Nagpayo na mas mabuting iwasan na lang nila ang mga nasabing kalalakihan para makaiwas na lamang sa gulo. Alam nila ang mga bagay na ito dahil ayon sa kanila ay isa silang delivery truck operator na minsan na ring ginulo at hiningian ng pera ng nasabing grupo. Mabilis niyang inaya si Arjan na muling magpatuloy sa kanilang biyahe habang malagkit siyang tinititigan ng grupo na para bang may masasamang balak. Sa kasamaang palad ay nangyari ang kanilang pinag-aalala kanina at nagkaroon nga ng sira ang kanilang kotse. Ngayon ay stranded sila sa gitna ng malawak na maladesyertong lugar, kung saan nagpalala pa rito ang kawalan ng signal ng cellphone at biglang pagdating ng nasabing grupo kanina na tuwang-tuwa na hinagisan sila ng babasaging bote. Huminto sa malapit na distansya na para bang anumang oras ay may gagawin na sa kanilang hindi maganda. Sa ilang saglit ay tila nabunutan ng tinik sila Kayal nang dumating ang truck ng kaninang mag-asawa na nakilala niya sa gasolinahan. Nang makita ito ng grupo ay dagli na rin silang umalis. Kaagad na nag-alok ng tulong ang mag-asawa at sinabing may alam silang mekaniko sa isang malapit na kainan. Sumama agad si Kayal para sunduin ang nasabing mekaniko, subalit nagsimula nang magtaka si Arjan nang sa isang oras ay hindi pa rin ito bumabalik. Pilit na inayos ni Arjan ang sasakyan at pansamantalang ginamit kahit nananatiling may problema para lamang puntahan ang nasabing kainan. Pagkapasok ay kaagad na itinanong sa mga tao rito kung nakita ba nila ang kanyang asawa na tumungo para sana sa mekaniko, ngunit pinagtawanan siya ng lahat at sinabing wala ritong mekaniko at pakantsaw na sinabing baka sumama na ito sa kanyang kabit. Hindi niya pinansin ang mga pinagsasasabi nila at pilit niyang tinignan ng mga listahan ng order ng araw na iyon sa pagbabaka sakaling nandirito ang pangalan ni Kayal, subalit agad siyang pinagbantaan ng may-ari na si Jabbar. Nang tatawag na siya sa mga pulis, nakita niya sa labas ang isang tagalinis ng sasakyan na si Mibo. Sinabing nakita niya ang asawa niya rito kanina at tinangay ng isang grupo ng mga kalalakihan. Mabilis na tinungo ni Arjan ang ruta na sinabi ng tagalinis kasabay na rin ng pagsusumbong sa mga pulis sa lahat ng nangyari. Dito malalaman na hindi lang pala si Kayal ang unang beses na nawala sa lugar, bagkus ang bilang ay umaabot na sa 13. Nang dumating sa lugar,
Nadatnan ni Arjun ang mga lumang sasakyan kung saan bumungad ang mga paunang pag-atake sa kanya ng grupo ng mga kalalakihan kanina na nanggugulo sa kanila. Sa pangunguna ng isa sa mga lalaki na nagngangalang Amir ay dito na malalaman na isang setup lang ang lahat at kasabwat nila ang nasabing tagalinis. Sinabing hindi lang pala siya isang lampan na duwag kung hindi isa ring uto-uto na madaling maisahan. Walang tigil siyang pinagtulungan ng mga ito hanggang sa hindi na pinatagal pa ng grupo ang lahat at mabilis siyang pinatulog. Nagising si Arjun sa ibang lugar kung saan kanyang maaninag ang mag-asawang truck driver na sila Rina at Rakshit. Lumalabas sila ay magkakasabwat pala noong una pa lang at plano nilang kuhanin si Kayal mula sa kanya at maging ang kanyang mamahaling kotse. Pinagtawanan si Arjun habang isinasambit na hindi nila akalain na magiging madali lang ang lahat. Mapag-aalaman na sila pala ay isang organisadong grupo na siyang nangunguna sa pambibiktima sa tulad nilang mayayaman na napapadpad rito. Kung gusto niyang makita ng ligtas si Kayal ay kinakailangan niyang mag-withdraw ng milyon-milyong pera sa isang kalapit na bangko na kanilang pinagplanuhan na tunguhin sa una pa lang. Mahigpit na bilin na huwag na niyang subukan pang gumawa ng hakbang na tumakas o magsumbong kanino man at gawin na lamang ang ipinag-uutos para sa kapakanan ng pinakamamahal na asawa. Mabilis siyang naglakad papunta sa nasabing bangko at kinuha ang kinakailangan na malaking halaga. Nang nakuha na niya ang nasabing malaking halaga at nang siya ay susunduin na, nakiusap siya na pakawalan na nila si Kayal na wala naman siyang nakuhang kasagutan bagkus ay pakaladkad siyang ipinasok sa kanyang kotse na gamit-gamit ng mga kawatan. Habang nasa loob ay sinabi ni Amir na hindi magtatagal ay magkikita rin sila sa kabilang buhay ng kanyang asawa matapos nila itong pagsawaan muna. Pakahulugan na wala silang balak na tuparin ang kasunduan na papakawalan nila ito kapalit ng napakalaking pera. Mabuti na lang nakakuha si Arjun ng patalim sa kanyang sasakyan na nagamit niya agad para makalaban. Buong todo niyang ibinuhos ang lahat ng makakaya, ang kaninang walang kalaban-laban at pinagtatawanan nilang matanda ay walang humpay na sila ngayong ginugulpi habang humaharurot ang sasakyan. Walang takot niya rin na iniwasan ang makailang beses na pagpapaputok at pilit niyang pinaamin ang grupo kung saan nila dinala si Kayal. Ayaw nilang sumagot at pilit pa rin na nakipambuno sa loob, kaya hindi rin tumigil si Arjun kung saan pilit rin siyang nakipagmatigasan sa kanila. Maagap na sinigurado ni Arjun na hindi sila makakabuelo. Nang nagkataon na nadakma siya ay mabilisan siyang tinangka na iligpit sa pamamagitan ng pagbangga sa road barrier na sa kabutihang palad ay nakaiwas rito si Arjun at muling nakuha ang kontrol sa sitwasyon. Hindi nagtagal, napulot ni Arjun ang baril dahilan para mapahinto ang sasakyan. Walang pag-aatubili na iniligpit kaagad ang mga ito at ang tanging itinira ay si Amir na siya ngayong magtuturo ng direksyon kung saan ang lugar na pinagdalhan kay Kayal. Nagmamatigas pa ito at ayaw umamin kaya habang nakagapos ang kamay at bandang leeg, ay walang tigil na pinahirapan sa pamamagitan ng pagpaikot-ikot ng sasakyan na talagang nagpapalala sa kanyang mga tinamo. Pinakita ni Arjun na hindi lamang sila ang nakakaisip ng mga kabaliwan na mga ganitong bagay at handa niyang gawin ang lahat mabawi lamang ang kanyang asawa. Nang sa puntong nagmamakaawa at aamin na sana ang kawatan, nagkataon na may naparaang pulis na nagpapatrolya. Mabilis itong naalarma dahil sa kakaibang pagmamaneho na ginawa niya. Huminto si Arjun para ipaliwanag na dinukot ang asawa niya pero ayaw siyang pakinggan dahil sa hawak niyang armas. Pilit niyang ipinagsigawan na isang mapanganib na tao ang nasa sasakyan subalit ayaw siyang paniwalaan ng pulis. Bagkus ay ipinag-utos na ibaba agad ang armas kasabay ng pagdapa sa daan, dahil nakagapos ang kawatan ay ito pa ang inakala ng pulis na nasa panganib. Nang makababa na si Amir sa sasakyan ay huli na ng mapagtanto ng opisyal na maling tao ang kanyang pinaniwalaan. Mabilis na nagtatakbo si Arjun at nagpagulong-gulong sa pababang bahagi para lamang maiwasan ang walang habas na pagpuntirya sa kanya ni Amir. Kaagad naman itong umalis nang mapagtanto na nasa sasakyan pa rin ang milyon-milyong pera. Ito na ang pagkakataon na bumalik si Arjun para gamitin ang sasakyan ng pulis. Sa hindi kalayuan ay nakita niya ang kaninang may-ari ng kainan na si Jabbar na nasa isang kahina-hinalang lugar. Nang kanya itong sinundan sa bahay mapag-aalaman na ito ay kasabwat rin ng nasabing grupo na bukod sa pagiging abusadong asawa at ama ay siya ang nagde-deliver sa mga kliyente nila na naghahanap ng aliw. Bunga ng galit ay hindi ito hinintuan ni Arjun hanggang sa magsalita ito sa eksaktong lugar kung saan nila dinadala ang mga nadudukot. Sa mga ilang sandali ay nagsulputan ng iba nilang kagrupo na nakatunog sa mga nangyayari, dahil sa tinamong tama at nakatutok na armas ay wala siyang maisip na ibang paraan kung paano makakaligtas. Mabuti na lamang habang nagtatalo sila kung dadalhin pa ba siya sa kanilang boss o dito natatapusin ay tinulungan siya ng anak nitong pinagmamalupitan.
Nagamit na magandang pagkakataon para malabanan sila, ngayon walang tigil niyang inupakan ng mga ito at sa lalong madaling panahon ay gusto niyang gawin ng mabilisan ang lahat para mailigtas na niya si Kayal, isang malaking pagkakamali na nagpatumpik-tumpik pa sila kanina at ngayon ay tuluyan ng bumaligtad ang sitwasyon kung saan ang kapalaran nila ngayon ay nasa kamay na ni Arjun. Habang nagaganap ang lahat ng ito, si Rina na siyang nagbabantay kay Kayal ay inumpisahang takutin siya sa pagsasambit na sa mga oras na ito ay sigurado siya na nailigpit na ng kagrupo nila ang asawa niyang si Arjun, walang kaalam-alam sa mga sinapit ng ilan nilang miyembro. Sinabihan siya ng mga ito na kahit malaman niya ang lugar ay tiyak na wala rin siyang magagawa at naghihintay lamang sa kanya ang katapusan dahil nag-iisa lang siya, gayunpaman ay walang pakialam si Arjun rito at handang sugurin sila kahit gaano pa sila karami. Matapos silang mapaamin ay dagli niyang sinugod ang lugar, nag-aabang ang maraming tauhan na hindi niya inurungan at isa-isang hinarap. Kanyang mapagtatanto na ito rin ang mga tao na nasa kainan kanina na lumalabas lang na silang lahat ay magkakasabwat sa pagdukot ng mga taong napapadpad sa bayan na ito, nagkalat rin ang sandamakmak na mga sasakyan na kanyang isa-isang pinasok sa pagbabaka sakali na nandirito ang kanyang asawa. Pilit siyang sinubukan na pigilan subalit ang hangarin at determinasyon na mahanap si Kayal ang nagbibigay kay Arjun ng lakas para harapin silang lahat na gusto siyang iligpit sa mga pagkakataong ito. Tila na sorpresa na lamang ang iilan sa kanila at hindi inasahang natatalo sila ngayon ng isang matanda na parang kanina lang ay pinagtatawanan pa nila, dumating si Mibo na makikitang nakaligtas pa pala kanina, isang magandang pagkakataon upang maturuan ng leksyon ang tusong ito. Matapos maubos lahat ng mga bantay sa labas, mabilis na bumungad sa loob ng building si Amir na re-responde pa sana sa mga kasamahan nito. Walang sinayang na mga sandali at agad siyang sinubukan na tapusin gamit ang grinder. Hindi naman nagpasindak si Arjun at talagang hinarap niya rin ito kung saan ang kaninang pipetsugin na matanda lang at pinaglalaroan lamang ng grupo ay siya na ngayong nananaig sa kanilang pagtutuos, nang makakuha ng magandang pagkakataon na tapusin ito gamit ang kaninang armas ay lumitaw si Rina at magkatulong siyang pilit na sinubukang iligpit, gayunpaman ay wala rin itong naitulong at si Amir pa ang unang nadali ng gamit na armas. Nang sinabi ni Rina na nagsasayang lang siya ng oras dahil huli na siya at nailigpit na nila ang kanyang asawa ay tila nawala sa focus si Arjun at nagawa nitong madakma ang kanyang ulo. Agad naman siyang pumalag hanggang sa bumangga sila sa may bintana, nasakto namang kinahulugan nito sa lagayan ng asido na ginagamit nila sa pangtunaw ng kanilang nabibiktima. Nakita ni Rakshit ang nangyari sa kanyang asawa at sumabog ito sa galit kung saan walang tigil niyang inupakan si Arjun. Hindi naman din nagpatinag si Arjun at alam niya na nag-iisa na lamang ito, hindi siya naniniwala sa sinabing wala na si Kayal, kaya sa lahat ng pamamaraan at gamit ang natitirang lakas ay pilit siyang lumaban para malaman kung nasaan na ang dinukot nilang si Kayal. Tila hindi inasahan ng leader na ang kaninang walang kalaban-laban na walang magawa habang ginugulpi ay siya na ngayong umubos sa lahat ng kanyang mga kamiyembro. Buong todo na rin na ibinuhos ng leader ng sindikatong ito ang lahat ng kanyang magagawa para mailigpit lamang si Arjun, subalit nagkamali siya ng ginawang pagtansya at siya pa ngayon ang tinamaan ng hook sa likod. Pilit na itinanong ni Arjun kung nasaan na si Kayal pero hanggang sa huli ay naging mayabang ito at tikom ang bibig sa impormasyon na kanyang hinihingi. Naghanap siya sa buong lugar ngunit wala talagang makita, hanggang sa ilang mga sandali ay napansin niya ang mga aso na tila mayroong hinuhukay. Sa ilalim ng underground na kwarto ay tumambad ang isang malamig na nakabalot na pinaghihinalaan niyang si Kayal, nang sa punto na halos gumuho na ang kanyang mundo ay kanyang malalaman na buhay pa pala ang kanyang pinakamamahal na asawa, dahil sa lahat ng nangyari ay nahuli pa ang ilang mga miyembro ng nasabing sindikato, at ang mga karanasan ay naging tulay para maging mas matatag ang kanilang relasyon bilang mag-asawa. Special shoutout sa Vistar and Daragosa family from Island Garden City of Samal, kay Susan Gozem, kay Amalco from Samal Island Kaputian Guadalupe, kay Ronel Lacno, kay JPB at RTG ng Bulihan Silang, kay Princess Ella Pader, kay Mare Etes Nalika, kay Ruel Tiope, at kay Bogard Kaingin. Maraming salamat po sa inyong suporta.